Mas konektadong Pilipinas asahan sa paglulunsad ng submarine cable network. Bilang hakbang sa hangarin ng administrasyon na maging digitally connected ang Pilipinas, inilunsad ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Philippine Domestic Submarine Cable Network, ang pinakamahabang submarine cable network sa ilalim ng dagat. Sa lighting up ceremony ng Philippine Domestic Submarine Cable Network sa Makati noong February 15, muling binigyan din ni Pangulong Marcos ang commitment ng pamahalaan na makapagbigay ng reliable at murang internet services para sa mga Pilipino. Ano nga ba ang Philippine Domestic Submarine Cable Network? Alamin natin. Itinuturing ang Philippine Domestic Submarine Cable Network bilang longest and highest capacity domestic submarine fiber cable network sa bansa. Kinukonekta ng naturang fiber cable na may habang 2,500 kilometers ang mga isla ng Pilipinas mula Luzon hanggang Mindanao. Layong tuldukan ng submarine cable network ang digitally divide o hindi pantay na access sa mga modernong teknolohiya, partikular sa internet. Matatandaan sa Pulse Internet Resilience Index o IRI ng Internet Society noong 2023, lumabas na ikapito ang Pilipinas sa 11 bansa mula sa Southeast Asia pagdating sa internet stability sa score na 46%. Sa naturang IRI report, top 1 ang Singapore sa score na 72%, samantalang pinakamababa ang Timor-Leste sa 38%. Ayon kay Pangulong Marcos, mapapabuti ng Philippine Domestic Submarine Cable Network ang ranking ng mga bansa pagdating sa broadband at mobile internet speed at coverage. Mapabibilis na rin niya ang proyektong ito ang epektibong pagpapatupad sa digitalization ng government services at public data na tutugon sa mga pangangailangan ng tao. Katulong ang private sector partners, tiniyak ng Pangulo na patuloy na magsasagawa ang pamahalaan ng mga hakbang upang mabigyan ng magandang internet connection ang mga Pilipino. Para kay Pangulong Marcos, dahil sa Philippine Domestic Submarine Cable Network, meron ng long-term solution ang bansa na kukonekta sa mga Pilipino, alinsunod sa hangarin niya para sa bagong Pilipinas. Because of this connection, we now find a long-term solution that delivers high connectivity and high-speed internet for our people and facilitates the realization of the bagong Pilipinas that we envision for our country. This project brings us our dream of a better, brighter, and more connected bagong Pilipinas. Ikaw, anong masasabi mo sa hakbang ng Administrasyong Marcos upang mapabuti ang internet service sa bansa? DWIZ Research Report.